no ating pinag-aralan po last Sunday. Ang pinag-aralan po natin last Sunday is about the church responsibility. Okay? Ano po ba ang responsibilidad ng church sa komunidad? Ano po ang responsibilidad ng church sa lugar na ito, sa local church na ito? Ano po ang responsibility natin sa bawat isang kapatid natin sa mananampalataya? Alright? So ngayon po, itutuloy po natin yung part 2. Pinag-usapan po natin yung unang 4 doon po sa ating pinag-aralan. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung pangalawang 4 na bahagi. Okay, na responsibilidad po natin bilang mga anak ng Diyos. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 13. Okay? Kung nakita niyo na po, hindi ko po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to verse 13. Allow me to read the passage to you and just follow me with your eyes in your Bible. At kung wala po kayong Bible, nandito po, mababasa niyo po dito na malinaw po iyan. So follow me with your eyes. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan, 1 Thessalonians 5:11 to 13. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Shall we pray? Lord God, the Heavenly Father, good morning po, Panginoon, sa iyo. We are so thankful na kami po, Panginoon, ay dinako mo sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan, upang ikaw ay aming makausap, upang kami, Panginoon, ay matutupo, Panginoon, sa iyo, sa mga gusto pong ituro sa amin. Dalangin po namin ang pangusap po, Panginoon, ngayon sa daling ito. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Wala pong maihiyag sa likuran ng pulpitong ito, kundi, Panginoon, ang iyong salita po lamang. Wala po kayo matutunan, kundi ang prinsipyo na itinuturo po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Again, Lord God, talaga po namin sa iyo pag-aaral ng banal na salita ng Diyos sa ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo magsiyo po. Okay? Last Sunday, pinag-usapan na po natin what is our responsibility. Tandaan po natin, tayo mga mananampalataya, tayo mga Christians, we have a responsibility. We have our own individual, biblical, divine truth na responsibilidad sa bawat isa. Okay? Bilang pastor, meron po responsibilidad ng inyong pastor sa isang local na church na ito. Okay? Pastor BJ being the associate pastor of this local church, meron po siyang responsibilidad sa sarili niya, sa akin bilang pastor niya, at sa mga mananampalataya na narito. And listen to this carefully. Even as Christians, we are here, we are supposed to be responsible with each other. Kaya po sinabi na 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 13, we are to comfort ourselves together, we are to edify one another, at yan po ay ginagawa po natin dapat. Okay? Ibig sabihin, tayo po ay nag-i-encourage sa bawat isa, tayo po bawat isa ay nagtuturuan, naggagabayan, naguunawaan, nagmamahalan. Yan po ang dapat, at yan po ay mahalagang responsibilidad na itinuturo po ng 1 Thessalonians chapter 5. Now, last Sunday po, pinag-usapan po natin yung unang 4. Okay? Ano po yung unang 4? Sige po, sino po yung nakakaalala? Bigyan po natin ng mabilis lamang. What's the first responsibility of a Christian? Very good. Very good. Sabi na, attend regularly. Ibig sabihin, responsibilidad ng mga mananampalataya na tayo ay dumalo sa gawain at pagpupulong ng mga mananampalataya. Dahil ang sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. The church is actually the assembly of God. We can never say we are part of the church if we are not assembling together with Christians sa mga mananampalataya. So, ibig sabihin, yung pong pagdalo nyo sa lugar na ito ay hindi po dahil gusto nyo lang dumalo. Kaya po kayo dumadalo at kaya tayo dapat dumadalo ay sapagkat natin sa biblical responsibility ng isang mananampalataya sa isang local church. Amen? Amen. Sumunod. Ano po yung sumunod? Pray continually. Pray continually. Okay? O pray consistently. Ibig sabihin, dapat po tayo nagpapanalaginan. Okay? Hindi po dapat manalangin ka lang para sa sarili mo. Bilang bahagi ng isang kapulungan, bilang bahagi ng isang church, being a church, we as the church, we need to pray for one another. I need to pray for you, you need to pray for me, you need to pray for your brothers and sisters in Christ. Okay? Mahalaga po yung nagpapanalaginan. Mahalaga po yung lagi po tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Okay? Communication with the Lord is significant. Importante po yan. Sumunod po. Ano sunod? Live communally. Ibig sabihin dito, dapat tayo ay in unison. Dapat po ito tayo ay nabubuhay ng meron po tayong pagkakasundo-sundo. Alright? Sumunod po, pang-apat doon. Submit humbly. Saan po magkasubmit humbly? Okay, submit humbly to authority.
As members of the church, you need to understand, you need to submit to the leadership of the church. Why? Because the leadership of the church is submitting humbly also to the leadership and the head of the church, who is God Himself. Okay? Ang pastor niyo po ay nagsasubmit po sa Panginoon. Ang pastor niyo po ay dapat din po sinasubmitan ng mga member. Ibig sabihin, sumusunod. Alright? Kaya po pinahalagahan po natin ito last Sunday. Sinabi po natin, kailangan yung mga pastor, tayo mga pastor, manatili tayo aligned sa Panginoon. Bakit? Kasi ang trabaho natin ay daig pa ang trabaho ng doktor. Ang trabaho ng doktor, isaayos ang buhay. Ang trabaho ng pastor, isaayos ang kaluluwa. Yun po ang trabaho ng pastor. Kaya mahirap po ang trabaho natin eh. Kaya po dapat lagi tayo naka-align sa Panginoon. At as we align ourselves to the Lord, dapat yung mga member din po naka-align sa Panginoon. At ang tinuturo ng Panginoon para maging align ng bawat isa, dapat natututo tayo mag-submit sa leadership. Mag-submit sa authority. Okay, para Pilipinas yan. Kapag ikaw ay citizen ng Pilipinas, dapat you follow the law of the land. Tama ba? Ano man ang law dito, dapat sinusunod. Pag hindi ka sumusunod, anong tawag sa'yo? Diba? Isa kang violator. At ikaw ay posibleng makulong. Ganun din po yun. Alright, ngayon, pag-usapan na po natin yung last na apat. Okay, the first, sa part 2 po na ito. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of books. Next mo na ko din. Okay? Next pa, yung verse. In John chapter 13, verse 35. Ano po sabi dyan? Sabi dyan, by this shall all men know that ye are my disciples, if you love one another. Ano po ang itinuturo ng Panginoon dito, responsibilidad natin sa isa't isa? Ang itinuturo po ng Panginoon, responsibilidad sa isa't isa dito, as we are called disciples of Christ, as we are called followers of Christ, as we are called Christians, as we are called to be part of the body of Christ, as we are called to be part of this local church, we need to love one another. We need to preserve unity sa loob ng kapulungan ito. Hindi po tayo dapat nagiging daan o nagiging paraan para po magkawatak-watak ang relationship sa bawat isang mananampalataya. Dapat po, ang goal ng bawat isang mananampalataya na naririto ngayon ay kung paano mo maipe-preserve ang unity sa loob ng kapulungan na ito. Hindi po maiiwasan yung pag-aaway. Hindi po maiiwasan yung pagtatalo-talo. Hindi po maiiwasan yung samaan ng loob. Pero hindi po yan ang goal natin. The primary goal is for us to preserve unity, and to preserve unity, we need to love one another. Sabihin man po natin, hindi kaibig-ibig ang bawat isa sa atin. Sabihin man niyo po na ang inyong pastor na nakatayo sa likuran ng pulpitong ito ay hindi kaibig-ibig. But hey, listen to this carefully. You as part of the member of this local church, you need to love your pastor. And as your pastor, marami po sasabihin ng mga pastor, yung mga miyembro hindi kaibig-ibig. Kahit anong sabihin ko, dahil kapatid sa pananampalataya, dapat iniibig yan. Amen. Ano man makita mo kagaspangan na ugali niyan, ano man makita kamalian sa buhay niyan, dapat iniibig yan. Bakit? Wala na pong taong perfecto. Wala na pong taong matuwid. At naniniwala po ako, para maging matibay ang isang local church, dapat nagbibuild po tayo ng matibay na relasyon sa isa't isa. At para magkaroon ng matibay na relasyon sa isa't isa, dapat natututo po tayo mag-ibigan. Amen. Natututo po tayo magmahalan. Natututo po tayo mag-unawaan. Kaya po natin pinag-aaral kaya may pag-aaral po lagi ng salita ng Diyos Kaya po lagi may pagtuturo Kasi naniniwala po tayo sa likod ng pagtuturo, mayroon pong natututo. Kaya po tuloy na tuloy lang po tayo sa pagtuturo. Ngayon, kung yung mga tinuturuan ayaw magpaturo, problema niya na yun. Hindi problema na nagtuturo. Tama ba? Right. Amen. But we need to love one another. Tingnan niyo po katabi niyo. Kaibig-ibig ba? Pastor, wala po akong katabi Amen. Buti na lang. O, kaibig-ibig ba? Sabi ng iba parang medyo napaatras ng konti Kaibig-ibig ba? Well, to tell you honestly, mukha pang hindi kaibig-ibig yan. Kung yun ang iniisip mo, dapat ibigin mo yan. Diba, sabi na naman ng mga young people, sayang, dapat itatang ko yung crush ko. Parang sabi sa kanya, sabi ni Pastor, I love you daw. O, di ba? We need to love one another. Kahit anong sabihin natin, as we love one another, diyan po lalabas yung pag-care natin sa isa't isa. Diyan po ang sinasabi dito, hindi lamang po magkaroon ng unity, kundi mai-preserve ang unity. Ibig sabihin, yung totoo sa'yo kasi hindi po mawawala yung mga pag-inisan, mawawala yung samaan ng loob. Pero gusto ng Panginoon i-preserve po yung unity. Diba?
kumukuha ka ng mga ingredients para ito ay ma-preserve. Diba? Para ang isang sardinas may preserve, anong ginagawa niya? Nilalagay sa lata. Nilalagay niya ng mga preservatives para ma-preserve. Tama? Ganon din po sa church. Meron po tayong primary preservative para po ma-maintain at para po tumibay ang relationship ng unity sa loob ng church na ito. Alam niyo po kung ano yung preservative na yun? Yan po ay walang iba kundi ang Panginoon. He is the number one preservative. And the lesson that the Lord is teaching us is one of the preservative na binibigay ng Panginoon for us to maintain the unity in this local church. Marami may magpagsubok, but remember, our goal is to preserve unity. Huwag kayong magpapagamit at huwag niyong bubuksan ang isipan niyo sa mga prinsipyo o sa mga isipan o kaisipan na makakapagpasira sa inyo. Kapag may isang mananampalataya lumapit sa iyo at sinabi sa iyo ganito, alam mo si kapatid na ganito, ganito ginagawa niya. Sabi ko sa inyo, you are not preserving unity. You are allowing yourself to become a source of division. Don't allow it to happen. That is not the plan of the Lord for you. Nor entertain any thought, kaisipan, na anumang magpapasira sa pagkakaisa ng kapulungan ito. Dahil yung mga kaisipan na yan, hindi sa Panginoon yan, sa demonyo yan. Amen. Pastor, nakikita ko si mga kamalian na ganito. Okay lang yung makita mo kamalian. May tamang pamaraan ang Bible para ituwid ang kamalian. Pero ang goal mo, hindi para manira. Ang goal mo, umayos. Amen. I-preserve ang unity. Maaaring may makikita kayong mga flaws sa mga pastor nyo. Hindi nyo responsibilidad siraan ang pastor nyo. Ang responsibilidad nyo ay iangat ang inyong pastor. Gabayan ang inyong pastor. Ipanalangin ang inyong pastor. Pastors, may nakikita yung kamalian sa mga miyembro. Hindi po goal natin ang magalit at magpagalit. Ang goal natin ay i-preserve ang unity at ituwid ang mga kapatiran natin. Amen. At itutuwid na may pagmamahal. Maaari sabihin ko sa inyo, may mga people dito na napagalitan ko madalas eh. Pero I always take this statement. Pinapagalitan ko kayo dahil hindi ako galit sa inyo. Pinapagalitan ko kayo dahil mahal ko kayo. Ayoko kayo mapahamak. Kung hindi ko kayo pagalitan, doon kayo matakot. Bakit? Ibig sabihin wala akong pakialam sa inyo. Parang magulang din po yan eh. Bakit po kayo nagagalit sa anak nyo? Bakit yung didisiplina anak nyo? Bakit yung tutuwid anak nyo? Because you want to preserve the unity in the family. Because you love them so much. Because it was stated in the Bible to love one another. And part of loving one another is caring for one another. And part of loving one another is for us to be accountable with each other. Mahal ka kayo sa amin. Yung mga nawawala sa upuan, ipinapanalangin dapat yan. Bakit? Mahalaga sa atin yan eh. May kahalagahan yan kung bakit wala dito. Baka may pinagdadaanan yan. Kaya nga kailangan mag-pray tayo consistently eh. Kapag ka isang kapatiran nyo discourage, to preserve unity, encourage that. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, encourage one another, love one another. May namatayan. Nakita natin namatayan? Huwag mo nang isin mo. Paano ba pag-pray mo? Paano ba i-comfort mo? Condolence. Hindi yung condolence lang. Pinag-pray ka namin. May maitutulong ba kami sa iyo? Yun ang isang kapatiran. Yun ang isang responsibilidad na magkakapatid sa pananampalataya na nag-iibigay sa isa't isa. And that way, we are preserving unity in this local church. Amen? That is our responsibility. The pastor's responsibility in this local church. The members' responsibility in this local church. Each and every one of us has a responsibility in this local church. We are not asked by the Lord to be saved, seated, and satisfied. We need to preserve unity. And preserving unity in this local church is actually honoring God. Colossians chapter 3 verse 12 to 14.
anumang bagay at anumang hakbang na ginagawa natin para ma-preserve ang unity sa church na ito. Maniwala po kayo, nag-glorify ang Panginoon. Maniwala po kayo sa hindi, natutuwa ang Panginoon. Mas gusto ng Panginoon na kanyang mga anak nag-iibigan kaysa nag-aawayan. Because what the Lord wants is not only unity. What the Lord wants is harmonious relationship between children and child of God. Yun ang gusto niya. Mag-asawa, nag-aaway kayo, gusto ng Panginoon, united and harmonious sa relationship nyo. Ganun din sa church. That is what the Lord desires, to have unity. Sabi nga po natin, kapag ka tayo nagkakaisa, kapag ka po tayo nagmamahalan, kapag ka po tayo nag-iibigan, kapag ka lahat po tayo nakikibalikan, sabi ko po sa inyo, wala pong anumang bagay sa mundong itong mahirap. Bakit? Sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin lagpasan po yung pagsubok na yan. Bakit? Kasi lahat po tayo nakikibalikan. Lahat po tayo nakikigabay. Lahat po tayo nakikitulong. Tulong-tulong po tayo. Walang bibitaw, walang aayaw. Sama-sama tayo. Preserve unity in this local church. Amen. May pinagdadaanan o wala. Preserve unity in this local church. That is our goal. That is one of our responsibility. Second responsibility is for us to give generously. Ano pong sinabi ng verse natin pag-uusapan as we give generously? Lagi po natin binabasa po ito sa deklarasyon ng ating pagsamba sa Panginoon. Sabi sa Corinto, di ba? 2 Corinthians 9 verse 7, every man according as he purposed in his heart to let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ito po, lagi na po ating pinag-uusapan ito Dapat po, sanay na tayo dito. Dapat alam na po natin ito. Dapat hindi na po dapat ito masyadong binibigyan ng lundo. Pero paalala lang po ito na binibigay po ng Panginoon. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon, hindi ka nagbibigay dahil may kailangan ng church. Hindi ka nagbibigay dahil may pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Bakit? Magbigay ka o hindi ka magbigay. Tandaan natin, kung gawain ito ng Panginoon, magpo-provide ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Pero bakit tayo kailangan magbigay? Bakit? Ang sabi ng Bible, every man according to as he purposed in his heart. Diba? Kung ano kagalakan ng puso mo, ibigay mo. Bakit? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Kapag bibigay ka, huwag ka bibigay na masama loob mo. Kasi sabi ni Pastor, bigay ako kasi sabi ni Pastor, para pagpalain daw ako, bigay ako Huwag mong gagawin yun. Magbibigay ka dahil masaya ka. Magbibigay ka na may katuwa ka sa puso mo. Magbibigay ka na excited ka. Magbibigay ka na tipong dahil kaya bibigay na sa tithes mo, dahil responsibility mo yan. Yung offering mo kaya binibigay yan, maliban sa tithes mo, kasi masaya ka. Nagbibigay ka ng mission, gusto mo yung kabahagi ng mission, kasi masaya ka maging kabahagi ng mission at gawain ng Panginoon. Nagbibigay ka ng first fruit, hindi dahil sa pagpapalain ka ng Panginoon, kundi masaya ka nagbibigay sa Panginoon. Dahil pagpapala, bago bibigay sa Panginoon, pinagpala ka muna ng Panginoon. Amen. Responsibilidad natin yan, mga kapatid. Responsibility yan. Masarap po na makita ang isang tao kapag ang isang tao, responsable tao. Ang pinakamahirap at pinakapangit na kasama sa buhay ay walang iba kundi yung taong irresponsable. Listen to this church. We have a responsibility. Pastor, ito lang po mabibigay mo. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung ano mabibigay mo. At tinitingnan ng Panginoon kung masaya ka bang nagbibigay sa Panginoon. Pastor, sa'yo mo responsibilidad O hindi ba, pag responsibilidad, dapat natural na lumalabas sa iyo. Yung tithes mo, automatic tinatanggal mo na. Bakit? Tithes yun responsibilidad mo yun Yung offering mo, sinasantabi mo na. Yung missions giving mo, sinasantabi mo na. Bakit? Masaya kang nagbibigay sa Panginoon Bakit? On the back of your mind, ibigay ko man po sa Panginoon yan. Di ba? Maging kalahati man yung budget ko ngayong buwan na ito. Alam ko po, Pastor, pagkababalik sa akin ng Panginoon yan. Pandemic, hindi ako pinabayaan ng Panginoon Amen. Nung mga regular na araw, di pinabayaan pa yun. And I know, as a Christian and as a responsible Christian, responsable ako na dapat ibinibigay ko yan. Amen. Ang responsable tao na handa magbigay, dapat bago mo pumunta ng church, handa kayo. Minsan pagka bibigay, pag nandun na, anong pinakamaliit dito? Yun. Masaya po ako magbigay pagka ito binibigay yung pinakamaliit. Mali. Diba? If you sow sparingly, you reap sparingly. Marami kang isapon, marami balik sa iyo. Prinsipyo ng Panginoon yan So hindi ko na masyadong ano ito, pinag-aralan na natin ito. Ngayon, kung hindi nyo pa alam ito, maghintay kayo, maging matapat kayo hanggang January. Sigurado, cheerful giving na naman natin. Pag-uusapan natin po cheerful giving. Yung mga prinsipyo ng pagbibigay. Alright? Responsibility natin to give, not just to give, but to give generously.
and to give with a cheerful heart. Pangatlo po, ito, medyo tumitindi po ng konti, no? Tumitindi ng konti. Pangatlo na po sa huli, pag-uusapan po natin. Next is for us to serve. Not just to serve God, but to serve God faithfully. Ano pong ibig sabihin po niyan? Buksan po natin ang ating po mga Bible sa Book of Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present, sabi ito, your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, faithful po tayo dapat na naglilingkod sa Panginoon. Faithful po tayo dapat na ginagampanan na ang responsibilidad natin sa Panginoon. Bakit po? Maniwala po kayo sa hindi po tayo kailangan ng Panginoon magsilbi sa Kanya. Bakit? Dahil kung hindi po tayo magsisilbi sa Panginoon, He could ask the stone to cry out and worship Him. Christians, it is our privilege to serve the Almighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father, the Savior of mankind. Isa pong malaking pribilegyo po iyon. At ang sinasabi ng Panginoon, serve Him faithfully. If you are a praise and worship leader of His local church, serve the Lord faithfully. If you are a bassist, if you are a guitarist of this church, if you are a drummer of this church, serve the Lord faithfully. If you are an audioman, serve the Lord faithfully. Kung ikaw ay kabahagi ka ng pagmimisyon sa gawain sa Injardino, serve the Lord faithfully. Bakit? Pribilehyo na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon, yung responsibilidad na paglingkuran ng Panginoon. Bakit? Wala pong pinakamatinding po pwedeng paglingkuran sa mundong ito na pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa mundong ito, kundi ang Panginoon. Hindi ba napakalaking pribilehyo yun? Amen. Di ba? Eh bakit po ganun? Pagdating sa mundo, mas nakikita pa natin malaking pribilehyo na paglingkuran sila. Bakit? Dahil may sahod? Bakit sa Panginoon walang sahod? Kung sa tingin nyo, ang Panginoon walang sahod, pag pinaglingkuran nyo sa mali ka. Bakit? Ang Panginoon hindi nagbibigay ng sahod. Bakit? Ano kala sa Panginoon? Cheap? Hindi. Pag ang Panginoon nagbigay ng sahod, may kasamang bonus. Hindi lang 13th month, 14th month. Dagdag ang bonus ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Pumunta ka sa Malakay. Hindi ba sabi ng Panginoon, kapag ka pinagpala ng Panginoon, binubuksan niya ang bintana ng langit at pag binuhos siya pagpapala niya, hindi mo kayang hawakan. Eh mga kapatid, bintana pa na yun. Eh pag binuksan ng Panginoon pinto, eh dinulod ka sa pagpapala ng Panginoon. Eh kung buksan ng Panginoon ang gate ng langit, eh malamang patay ka sa pagpapala ng Panginoon. Amen. Oh, eh bakit pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, isinasantabi ang Panginoon rather than sa mundo? Magkano ba sahod mo sa mundo? Minimum? Magkano ba sahod mo sa mundo? Di ba? Sabihin natin 20,000, 50,000. Sa tingin mo, hindi kayo balik sa Panginoon ng Panginoon sa iyan. Eh, Panginoon nga nagbigay sa'yo ng trabaho eh. Panginoon nga nagbigay sa'yo ng kalakasan eh. Panginoon nga nagbigay sa'yo ng katalinuhan eh. Yung paglilingkod ba, hindi mo kayo pagbigay sa Panginoon? Eh, kung bawisin ng Panginoon ng katalinuhan mo, paano kung bawisin ng Panginoon ng kalakasan mo, anong gagawin mo? Kaya ang hamon ng Panginoon sa sandaling ito, Christians, our responsibility in the local church is to serve the Lord faithfully. Amen. Hindi po pwede ang pastor nyo tutulog-tulog. Hindi mo ba? Hindi po pwede ang pastor nyo hindi mag-aaral ang salita ng Diyos. Eh, tuturo ko sa inyo. Di ba? Araw-araw, ganito, linggo-linggo, di ba, giving tayo. Linggo-linggo, end times tayo. Linggo-linggo, ganito hindi po pwedeng ganun. Dapat po, yung pastor nag-aaral. Bakit? Eh, marami po pangangailangan na dapat matutunan yung prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Dapat po, pinag-aaralan po yan. Eh, ganun din po tayo. Eh, kung yung pastor po natin ay nag-aaral, eh, yung tinuturo po dapat ng pastor, tinuturo ng Panginoon, pag narinig po natin, huwag lang po natin mapalagpas ang tenga natin. Naniniwala po ako, the word of the Lord will not return void. But listen to this carefully. Kung ano man matutunan natin resipyo ng Panginoon, huwag nila pakinggan yan. I-apply mo sa buhay mo yan. Huwag mo sayangin ang salita ng Diyos. Serve the Lord faithfully. Kung may pinagkatiwala sa iyong Panginoon, kahit na ikaw ay magbaril-baril lang ng mga pumapasok dyan, na kung mayroong virus o may wala, o kung may lagat o wala, maging faithful ka sa gawain ng Panginoon.
Ang responsibility mo na maglinis sa church na ito, magsalita sa church, serve the Lord faithfully. Kahit maliit lang yung pwede mo i-contribute sa church na ito, serve the Lord faithfully because it's a God-given privilege given to you. Kailangan po natin yun eh. Nakakapagod po ba? Opo, nakakapagod. Pero totoo, sino mo nagbibigay ng kaligtasan? Sino mo nagbibigay ng kalakasan? Di ba Panginoon din po? Amen. Right? Nakakapagod umayo. Tama po. Pero nakakatuwa pong umayo. Bakit? Ang daming kaluluwa na niligtas eh. Nakikisa ka sa langit, sa mga anghel sa langit, na di po nakikigabahagi ng paglago ng gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, recently, pupunta po tayo ng El Jardino. Once out, pupunta tayo ng El Jardino. Mura po ba? Hindi po. Mahal po pumunta doon. Magkano ng gasolina? Magkano tollgate? Kakain pa yung mga team natin. Di ba? Mahal po yun eh. Pero hindi pang hihinayangan yun. Bakit po? Kailangan po tayo mag-serve sa Panginoon faithfully eh. Bakit? Isipin niyo po, kahit na gumastos tayo 5,000, 10,000, papunta sa El Jardino, okay? Kung may mga kaluluwang maliligtas, praise the Lord. Amen. Isipin mo, sabihin natin sa 100 na worth na i-invest natin, dahil naging faithful tayo sa Panginoon, may isang kaluluwa na nailigtas sa impyerno. Aba, di mo ba worth celebration yun? Hindi mo ba? Kaya po tinuturo ng Panginoon, mag-serve tayo faithfully. Hindi mo pwedeng tutulog-tulog tayo. Hindi mo pwedeng lalamya-lamya tayo. Pag sinabing gawain, gawain. Pag sinabing pagaling sa gawain ng Panginoon, dapat gawain ng Panginoon. Pagaling sa gawain ng Panginoon, dapat painit tayo. Pagaling sa gawain ng Panginoon, dapat masaya tayo. That is how we need to serve faithfully. Okay. Ito, pinakapanghuli na pag-uusapan natin. At isa sa pinakamahalaga sa mga mananampalataya. Pakinggan niyo po maigi po ito. Ang goal natin in this part 2 ng responsibility ng isang church o ng isang local church o ng isang mananampalataya, not only to preserve unity, not only to give generously, not only to serve faithfully, but to pursue holiness. Okay? Ano po ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Sabi dyan, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang sabi dyan, that ye may prove whatsoever or what is that good and acceptable and perfect will of God. Christians, we are ambassadors of Christ. We are carrying the name of Christ in our lives. We need to pursue holiness. We need to flee from any temptation of this world. Ano sabi ng Bible? Di ba sabi ng Panginoon? Depart from me, ye doer of iniquity. Veer away from temptation. Lumayo ka sa anumang maaaring bagay na sumira ng pananampalataya mo at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Ang tinuturo dito ng Panginoon as we not to conform to the standard of this world is for us not to compromise. Because the world is stating a standard na hindi biblical at hindi maka-Diyos. Naniniwala po ako, ang isang matibay na Kristiyano may integridad. Ang tao may integridad kapag tama, ang mali, ang mali, hindi ginagawa. Ang tama, yun ang dapat ginagawa. At ang basihan ng tama at mali ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Okay, Christians, marami mga mananampalataya dito. Marami sa ating mga mananampalataya, magising-gising po tayo sa mensahe ng Panginoon to. Responsibilidad po natin to pursue holiness. Bakit? Kapag po tayo naging banal, nandun po ang pag-iilos ng Panginoon. That there is the feeling of the Holy Spirit sa buhay po natin. Gusto niyo po bang din ng usap ang Panginoon sa inyo? Kaya po marami mga mananampalataya, pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, walang kabuhay-buhay. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, ni walang ka-excitement na makinig sa salita ng Diyos. Pagdating sa pag-awit sa Panginoon, ni hindi makiparticipate sa pag-awit sa Panginoon. Pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, ni hindi magkaroon ng katuwaan ng bigay sa Panginoon. Bakit? Because you are not holy. Listen to this carefully. Our God, whom we serve, is holy. We need to preserve holiness. We need to present ourselves holy unto the Lord. Pag pumupunta ka sa Panginoon, naglilinis ka, Panginoon. Baka po may bahay ng kadumihan sa puso ko at baka po hindi ako karapat-dapat na sumamba sa iyo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng linis upang ako, Panginoon, maging karapat-dapat sa harapan niyo. Bakit? Sin nature ko po na makasalanan. Ang tanging source lang po ng holiness ay kayo at kailangan po may karapatan para linisin ako. And Lord, teach me not to compromise sa sin.
Marami mga young people dito. Magiging prangka ako, mga kapatid, ha? I will be straightforward. Marami mga young people dito, compromising Christian. Marami mga young people dito, listen to this carefully. May mga sila nag-engage sa premarital sex. I tell you that's wrong because it is unholy. It is immoral. Right. Marami mga mananampalataya dito, may kinagko-compromise tayo. Mas pinipili natin yung sinasabi ng mundo kaya sinasabi ng Panginoon. Our responsibility as a Christian and part of the local church is to preserve holiness. Amen. Baka kaya hindi pinagpapala ang gawain ng Panginoon kasi nagiging hadlang ka sa gawain ng Panginoon. Ikaw ang ginagamit ng dyablo para maging hadlang sa gawain ng Panginoon. Hindi ba? Ano ba nangyari kay Jonah? Hindi ba hadlang siya sa gawain ng Panginoon? Bakit? Suwail eh. Buti nagtuwid sa Panginoon. Right? We need to preserve holiness. Pansin natin, lahat sa Bible na makikita natin na i-compromise ang pananampalataya sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba hindi pinatawad ng Panginoon? Hindi ba pinarusahan ng Panginoon? Hindi ba sinaway ng Panginoon? Hindi ba nagkaroon pa ka ng paggunaw ng Panginoon sa mundong ito? Sa magitan ng baha? Bakit? Dahil sinawatan ng Panginoon ang kadumihan ng mundong ito? Church, gusto niyo ba sawatahin ng Panginoon, church and local church ang ayusin nila? Kasi mga tao nagpupuri dito ay walang kabanalan? Me as your pastor and as a servant of God will not allow that to happen. Hindi pali po magkanda putol-putol ang litid ko sa pagsigaw sa likuran ng pulpitong ito. Matutunan lang po natin that we need to preserve holiness in this church. Amen. I am accountable to each and every one of you. Listen to this carefully. Kahapon nasa El Jardino po kami, nag-uusap si Pastor Christian, kami yung buong team ng El Jardino. Diba? Iniisip namin na maganda may kasama sa Pastor Christian doon, si Ate Karen ay nandito. Pwede sumama. Sabi ko, hindi po pwede sumama. Bakit? Silang dalawa lang, hindi po pwede. Kahit na ba sabihin natin, hindi pa siya nagpo-propose. Pikay naman. Ganun na yan. Baka magbago pa isip, baka abutan ng rapture. Okay. Kaya hindi po pwede. Bakit? You need to preserve holiness. In the eyes of God and in the eyes of men, you need to preserve holiness. Mahirap ng masakatan eh. Maganda po tayo. Are you aware sa mga ginagawa nyo? Baka naman, tuwan-tuwa kayo dun sa ginagawa ng kasalanan at nagbababad pa kayo dyan, eh pambihira kayo. Maniwala po kayo sa akin. Huwag kayo mapahuli sa akin. Personal lang po muna to. Bilang inyong pastor. Huwag kayo mapahuli sa akin, nasisitahin ko kayo. I have a lot of young people, even members, adult ng church ito. May nakita ko mga alanganing post kayo sa Facebook, sinisita ko. Diba? Sabihin ko, Pastor Billy, sitahin mo to. Hindi ko gusto. Post itong batang to. Hindi na sa hindi ko gusto. Bakit? Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon eh. Bakit? Responsibilidad ko as a pastor to help you preserve holiness. And Christians, it is your responsibility na mag-preserve ng holiness. Biblical yan eh. Diba? Eh, pambihira. Binigay na ng Panginoon na preserve holiness. Ginagabayan pa tayo ng pastor to preserve holiness. Tapos ikaw, hindi mo preserve holiness. Anong tawag sa'yo? Matigas ang ulo. Eh baka gusto mong ma-experience kung anong wrath ng Panginoon. Hindi ko na po pwede sabihin, eh bahala ka sa buhay mo, pinili mo yan. Hindi ko pwede sabihin yun eh. Bakit? Eh pastor niyo ko eh. Tama? We need to preserve holiness. That is our responsibility. That is how we need to love one another. That is how we need to encourage one another. Kaya totoo ako kung may nalasabi sa minsan, Pastor, tingin ko mas maganda po ganito. Okay po, let's tingnan po natin kung okay po yan. Tingin ko po, medyo parang okay, alanganin yung ganito. Okay din po yan. Yung mga coaches na sumasabi ng gano'n, tutuwa po ako doon. Bakit? Ginagamit ng Panginoon for us to be accountable with each other. Kahapon po, isa sa pinakamaganda, let me share with you, I'll end with this. No? Sa pinakamaganda experience kahapon sa El Jardino, after the Bible study, apart from 5 kaluluwa po tumanggap sa Panginoon, praise the Lord. Okay? May lumapit po, Pastor, pwede po bang humingi ng prayer? Pag-pray niyo naman po ako. Bakit?
Nakita ng tao niya ang kahalagahan ng pananalangin. Bakit? Because that lady wants to preserve her holiness sa Panginoon. And preserving her holiness is also communicating with the Lord. Let me ask you, how was your communication with the Lord? Is it still open? Is it still open? Or you feel like you're talking to God and God is not talking to you? If that's the case, you better ask yourself, kumusta ba yung kabanalan ko? Yung kabanalan ko ba nakabase lang sa kabanalan ng mundo o kabanalan ng Panginoon? Kasi ang kabanalan, walang kabanalan ng mundo. Worldly nga standard eh. May kabanalan ng Panginoon. Kaya nga, Bible, di ba maliwanag? Nung tayo naging nung tayo hindi pa mananampalataya, we are studying, okay, we are living in the standard of the world. But the moment we accept the Lord Christ in our life, we are changed by the Lord. Why? Because the Lord says we are a new creature ng Panginoon. We are a new creation. Binago ka ng Panginoon. Nagkaroon ng transformation. You being part of the family of the enemy, now becoming part of the family of God. If you are now part of the family of God, maintain being the family, part of the family of God. Pursue holiness. Pursue holiness. Sana po, naging maliwanag po sa atin yung salita ng Diyos. Sana po naging hamon sa atin yung salita po ng Diyos ngayong umagang ito, ang tawag po nito. Shall we pray? Kumain mo tayong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang araw po nito na pinagkaloob sa amin. Salamat sa biyaya ng iyong salita, pagpapala ng iyong salita, at hamon ng iyong salita sa buhay namin. Dalangin po namin dakilang Diyos na patuloy na maging hamon po, Panginoon, ito. Ma-challenge kayo, Panginoon, to be part and to participate in the responsibility of each and every individual in this local church na pinagkatiwala ko po sa amin, Panginoon. Again, Lord God, dalangin po namin na patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa at sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And